Kung si Vic Manuel sa San Miguel Beer ang matunog na pangalan na nasa trading block, dito naman sa TNT ay itong si Poy Eram. Dahil mukhang kontento na si Chot Reyes dito sa kanyang big men. Ang rotation ni Chot Reyes ngayon ay si Brandon Ganuelas Roser at si Kelly Williams. Plus nandiyan pa yung bata nilang center forward na si Henry Galinato na nakaka-double-double na. At itong si Joel Ponferrada na may outside shooting. So meron na silang 4 na big men plus of course si Calvin Oftana nandiyan pa. Kaya mukhang solid na yung front court nila. Ngayon, kung idadagdag pa si Eram, baka gumulo pa yung rotation at yan ang dahilan kung ba't marami naniniwala na ito ay mati-trade. Ang paniwala ng karamihan ay kung mati-trade itong si Eram ay mapupunta yan dito sa NLEX Road Warriors at hindi yan ilalabas ng MVP group dahil syempre gusto nila na mayroong big man. Pero paano kaya kung i-offer ng San Miguel Beer for example, itong si Mawala Tautua? Ang mangyari dyan, ito si Tautua, dadalin dito sa TNT Tropang Giga kapalit ni Poy Eram. At ito namang si Tautua ay malilipat dito sa NLEX Road Warriors sa pamamagitan ng isang 3-team trade kasama ang Blackwater Bossing. Magtatanong ngayon iba bakit iti-trade na San Miguel si Tautua? Well, si Coach George Gallet na mismo nagsabi na si Tautua kaya nagiging limitado minuto dahil hindi maganda ang nilalaro. So yan ang dahilan kung bakit tinitignan nila ngayon yung posibilidad na kumuha ng ibang big men. At ang isang nakikita natin dyan ay itong si Poy Eram. Dahil to ay isang 6'8 player na merong outside shooting na pwedeng maging stretch 4 pero meron ding inside game. At yan ngayon ang tinitignan natin kung bakit posible na makuha ng San Miguel Beer itong si Poy Eram. Alam natin na tinatarget din ng San Miguel Beer ito si Troy Rosario o kaya itong si Jason Perkins. So ibig sabihin, nakikita ng San Miguel yung kakulangan nila dito sa front court. Kaya huwag na tayong magulat kung bigla silang gumawa ng major move. Okay, ang update natin tungkol dito sa paglipat ni Chris Newsome dito sa Barangay Ginebra. Mukhang nagkakaroon ng problema talaga itong Meralco Bolts dahil walang team na gustong kumuha kay Newsome ngayon. Alam ng lahat kasi na si Newsome mag-i-expire na kontrata pagkatapos ng season na ito. At yan ang problema ngayon dahil alam din ng lahat na gusto ni Newsome na sa Ginebra maglaro. So kung bibigyan daw nila ng kontrata si Newsome at hindi ito maging masaya doon sa team na lilipatan niya, baka magka-problema. For example, kung ang gawin ng Meralco ay pumasok sa isang 3-team trade kasama Blackwater at for example TNT at si Newsome ay dalhin sa TNT. Pero kung si Newsome ay hindi naman masaya sa TNT dahil ang gusto niya sa Ginebra, paano kung mag-request yan ng trade sa management? At yan ang dahilan kung bakit yung mga teams ngayon, kabilang na itong mga independent teams, ay umaayaw nang makuha itong si Newsome dahil alam nga nila na ito ay magiging unrestricted free agent at ang gusto nito ay maglaro sa Barangay Ginebra. At yan ang dahilan, at yan ngayon ang pinoproblema ng Meralco. Dahil ang Meralco naman, ayaw nilang basta na lang umalis si Newsome nang wala silang nakukuhang kapalit dahil syempre yan ang franchise player nila. At sa tingin din ng karamihan, kahit maximum contract ang i-offer ng Meralco, tatanggi pa rin itong si Newsome dahil hindi naman yung pera ang habol niya. Siyempre, importante yung salary. Pero ang gusto ni Newsome ay maglaro sa isang team na pwedeng magkampiyon. At sa tingin niya ay itong Barangay Ginebra ang pinakamalaki ang tsansa dyan. At yan ang dahilan kung bakit itong si Chris Newsome ngayon ang tinitignan nila na po pwede na lumipat sa Ginebra. At yan ngayon ang pinoproblema ng Meralco kung paano nila makakakuha ng kapalit kay Newsome. Kayong yung mga teams ay ayaw nang makipag-trade dahil alam nga nila desidido ito na maglaro para kay Coach Tim Cone. So yan ang problema ngayon. Kahit sabihin pa natin na hindi maganda record itong Converge Fiber Xers ngayon, ay mukhang determinado ito na mag-rebuild pagdating ng panibagong season ng PBA. Siyempre alam natin lahat ang unang gustong gawin ng Converge ay makuha itong si Justin Arana sa darating na draft. Pero bukod dyan, meron daw silang ibang mga players na gusto pang makuha. At yan ang dahilan kung bakit gusto pa raw nila ng isa pang first round pick bukod dun sa sarili nila. Dahil mukhang ang isa raw dun sa tina-target nitong Converge Fiber Xers ay itong si Will Gosum. Gusto raw itong makuha ng management para mapalakas yung kanilang lineup. At pakakunin din mula dito sa MPBL itong si Arwin Santos at si Encho Serrano para mapalakas yung lineup nitong Converge at mabigyan sila ng experience. Dahil alam natin si Arwin Santos, marami na yung kampyonato na napanalunan sa PBA at pwede siyang maging mentor nitong si Justin Arana.
At ito namang si Enzo Serrano, well, alam natin kung gaano kahusay ang laro niyan. At hindi pa rin sumusuko itong Converge Fiber XS na makuha ng serbisyo ni Calvin Abueva. Alam natin ngayon si Calvin naglalaro sa Magnolia, pero mukhang itong Converge Fiber XS ay gusto pa rin makuha ito at naniniwala sila na magiging malaking tulong pa rin ito dito sa kanilang lineup kung sakasakali na makuha nila ng nasabing player. Ngayon, ang tanong na lamang ay kung papayag ang Magnolia. Siyempre, marami pang kailangang ayusin ditong sitwasyon at hindi naman basta-basta ipamimigay yan ng Magnolia. Kaya kailangan muna maayos yung trade dyan. Pero pagdating naman dito sa mga free agents, tumitingin din dyan itong si Coach Aldin Ayo at kabilang itong si Frankie Johnson na alam natin huling nagdaro dito sa Meralco Bolts at itong si Rashawn McCarthy, si Travis Jackson at marami pang iba. Kaya abangan na lang natin yung magiging moves nitong Converge Fiber XS para mapalakas itong kanilang lineup next season. Ang balita naman natin ngayon dito sa Phoenix Jewel Masters, kahit maraming teams ang interesado kay Jason Perkins, ay gumagawa pa rin daw ng paraan ng Phoenix para ito ay mapigilan na huwag umalis. Dahil alam naman natin kung gaano kahalaga ito si Jason Perkins dito sa Phoenix Jewel Masters. Nung nawala na itong si Matthew Wright, si Perkins na ang naging main man nila. At kung mawawala pa yung si Perkins, naku, ang laking problema niyan para dito sa Phoenix. Kaya sa ngayon, asahan natin na gagawin nila ang lahat para masiguro na ito ay mananatili at hindi lilipat ng ibang koponan. Naiintindihan din natin kung totoo yung balita na si Perkins nga ay hindi masaya dito sa Phoenix. Hindi lang siguro dahil dun sa playing time, kung hindi maski na doon sa performance. Dahil alam naman natin na itong si Jason Perkins, katulad ng ibang mga players, ang gusto niya syempre ay yung tinatawag natin na magkaroon ng chance mag-compete para sa isang kampyonato. At yan nga ang dahilan kung ba't ito si Chris Newsome ay gusto na raw umalis dito sa Meralco Bolts dahil gusto niya na maglaro sa isang team na nakapag-compete sa kampyonato at ang isa dyan ay ang Barangay Ginebra. Ngayon, ito naman si Perkins, gusto niya syempre mapunta either dito sa SMC or MVP group dahil dyan malaki ang tsansa na manalo siya ng championship. Of course, naka-playoff sila nung last conference pero mainly yon, ang sabi nga nila ay dahil mahusay yung import na nakuha itong si Jonathan Williams. Kaya ngayon, tignan natin kung ano mangyayari dito kung sakasakali na ito si Perkins ay mag-request talaga na matrade. Kung matitrade ito si Jason Perkins, asahan natin na magkakaroon ng major movement sa Phoenix dahil kung mawawala si Perkins, ang matitira na lang talaga nilang star player kumbaga ay ito si Tyler Tio at hindi syempre, bata pa si Tio, hindi niya kayang buhatin yung team ng mag-isa. At sigurado rin na hihingi ng malaking kapalit itong Phoenix kung sakasakali na mawala nga sa kanila itong si Jason Perkins. Pero as much as possible, ayaw nila yan. Shout out kay Donel Santiago, kay Judy, Edwina, Shaina, Carl, Jaira at Jonah Villarosa. Binabati din natin si Kuya Mike TV, Luis Alon, Joseph Pineda, John Mark Cantos, John Ray Marquesuela, Katsakino Dokusin, Rico Olarte, Michael D, Junjun Angie, Patpat at B-Boy Matas, Jonald Malyari, Romeo Conchada, Joshua Giray, Espejo at Rosales Family, RG Bueno at Darina Family, JJ Sibum, Jason Mendoza, Edwin Carmona Jr., si OG, Len Gio at Gia Santillana, Tagle Family, Ronald Barbosidad, Ireneo Salangsang, Jonel Alagon, at si Reden Elena, Laila at Bonbon Lansang.